Ako si Megan Balagat, isa sa mga mananaliksik, at ngayong araw tatalakayin natin kung ano nga ba ang deconstruction, ano ang ilan sa mga katangian nito, at kung paano ito gagamitin sa isang pagsusuri sa mga nobela. Ang mga nobelang susuriin ay ang dekada 70, Gapo at Bulaklak sa City Jail ni Luwalhati Bautista. Ngunit bago tayo dumako sa ating talakayan, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Luwalhati Bautista. Si Luwalhati Bautista ay isang bantog na babaeng Pilipinong manunulat. Kadalasan, ang mga akda niya ay nasa anyong nobela o maikling kwento, pero nakalikha na rin siya ng ilang akdang pampelikula. Ipinanganak si Luwalhati Bautista sa Tondo, Manila noong 2 Disyembre 1945. Nagtapos siya sa Emilio Jacinto Elementary School noong 1958 at sa Torres High School naman noong 1962. Naging journalism major siya sa Lyceum of the Philippines. Ngunit nag-drop out bago pa man niya matapos ang unang taon. Ilan sa mga nobela, ang Gapo, Dekada 70 at Bata, Paano Ko Ginawa, na nakapagpanalo ng Palangka Awards ng 3 beses noong 1980, 1983 at 1984. Noong 1984, ang kanyang script na Bulaklak sa City Jail ay nagwagi bilang Best Story, Best Screenplay sa Metro Manila Festival at Film Academy Awards at Star Awards. Ang teoryang dekonstruksyon ay isang teorya sa panitikan na unang ipinakilala ni Jacques Derrida, isang Pranses na pilosopo at kritiko. Ito'y nagtatangkang suriin ang mga istruktura ng wika at teksto upang ilantad ang kahinaan, ambigwidad at hindi kapanipaniwala o kontradiktory na aspeto ng mga ito. Ang mga sumusunod ang ilan sa mga katangian ng dekonstruksyon ayon kay Derrida. Una, ang dissenting. Ang deconstruction ay naglalayong buksan ang mga mata ng mangbabasa sa iba't ibang posibleng kahulugan ng isang teksto. Ito ay nagpapakita kung paano ang mga konsepto o ideya ay maaaring magbago o mag-iba depende sa perspektiba ng bumabasa. Pangalawa, hindi tiyak na kahulugan o undesirability. Ayon kay Derrida, ang wika ay laging mayroong hindi tiyak na kahulugan at hindi laging nagbibigay ng malinaw na definisyon. Ang mga salita kasi ay may teksto na palaging may puwang para sa interpretasyon. Pangatlo, deconstruction of binary oppositions. Ipinapakita ng deconstruction ang kahulugan o pag-iral ng mga binubong espesyal na kategorya tulad ng itaas, ibaba, loob o labas, o mabuti o masama. Pang-apat, examination of the canon. Ang teoryang ito ay nag-aanyaya ng pagsusuri na umiiral na pamantayan o kanon sa panitikan. Ipinapakita nito ang posibilidad na may iba't ibang paraan ng pag-uunawa at interpretasyon at hindi lamang ang naka-establish na kahulugan. Panglima, play of signifiers. Ayon sa deconstruction, ang mga tanda o signifier ay palaging naglalaro at nagbabago sa kanilang kahulugan depende sa kanilang konteksto. Ang kahulugan ay hindi sabayang nabubuo, kundi patuloy na nagbabago. At panghuli, emphasis on the necessity of analysis. Ang deconstruction ay hindi naniniwala sa isang tiyak na masusing kahulugan. Sa halip, ito ay nag-encourage sa masusing pagsusuri at hindi pagtanggap ng isang solong pag-unawa. Matapos may pakilala ang deconstruction at ang mga katangian nito, narito naman ang mga talahanayan kung paano namin nakuha ang pagsusuring ginawa. Sa tauhan, sa karaniwan, ito ay nakapokus sa mga pag-uugali ng mga tauhan sa nobela. Sa deconstruction naman, ang mga katangian ng mga tauhan sa nobela ay nagbabago sa pagiging masamang ugali tungo sa mabuti. Masasabi ito ay deconstruction dahil nagkakaroon ng pagbabago na makikita sa ika-5 kabanata na isinulat ni Luwalhati Bautista sa pahina 43 at 46. Si Angela ay walang imik at hindi marunong lumaban, ngunit sa huling bahagi ng kwento, sa pahina 216, naging palaban na at marunong ipagtanggol ang kanyang sarili. Dumako naman tayo sa panlipunan. Sa karaniwan, tumatalakay ito sa mga hindi pagkapantay-pantay na pagtrato sa mga mahihirap at mayaman. Ngayon naman
Sa dekonstruksyon ni Derrida, tumatalakay ito sa kahulugan o pag-ira ng mga binubong opisyal na kategorya tulad ng mahirap, mayaman, at noon at ngayon. Nais ni Luwalhati Bautista na makapagbigay ng aral sa mamabasa lalo na sa ating lipunan, imula tayo sa katotohanan. Masasabi isa ito sa halimbawa ng dekonstruksyon dahil nagkakaroon ito ng pagbabago batay sa pag-uugnay noon at ngayong kasalukuyang panahon. Na kung noon, hindi makalaya ang mga taong nabilanggo na kahit maliit man ang kanilang kaso, pero ngayong kasalukuyan ay nagkakaroon na ito ng pagbabago, sila na ay napapawala ng sala. Hindi na sila nakukulong ng matagal. Dumako naman tayo sa pamagat o paksa. Karaniwan, ito ay tumatalakay sa madilim na mundo ng mga kababaihan sa loob ng bulangguan o sumisimbolo sa isang babaeng palaban sa madilim na karanasan. Ayon naman sa dekonstruksyon kay Derrida, tumatalakay ito sa pagkakaroon ng hindi malinaw na definisyon dahil sa paggamit ng malalim na kahulugan. Kaya nagkakaroon ito ng bagong interpretasyon. Ang paksang ito, ayon naman kay Luwalhati Bautista, ito ay tungkol sa kababaihan na hindi tayo isang babae lang, isang babaeng marunong makipagsabayan sa lahat ng bagay. Panghuli, ang politika o pamamahala. Sa karaniwan, ito ay tumatalakay sa korupsyon, pagkuha ng yaman ng bayan at hindi mabigyan ng maayos na pasalidad ang mga preso. Ayon naman sa dekonstruksyon kay Derrida, ito ay naglalayong buksan ang mga mata ng mga mamabasa sa iba't ibang posibleng kahulugan ng isang teksto. Ayon naman kay Luwalhati Bautista, nais nito na bigyang linaw ang mga mamabasa sa mga pangyayari sa loob ng bilangguan kung paano ang pamamahala dito. Masasabi isa ito sa halimbawa ng dekonstruksyon dahil nagkakaroon ito ng pagbabago batay sa pag-uugnay natin noon at ngayong kasalukuyang panahon. Kung noon ang mga preso ay walang karapatan na magkaroon ng maganda at malinis na tarima na matatagpuan sa pahina 36 at 38 sa librong isinulat ni Luwalhati Bautista, kung ngayon, kung ito ay mababalita at sa telebisyon, ay makikita nito ng pagbabago. Kahit siksikan sila, ay malinis na at maayos na ang mga pasilidad. Pagdating naman sa panlipunan, ito ay karaniwang nakapokus sa marangya ang buhay at mataas ang standard sa buhay. Subalit, kung titignan natin sa dekonstruksyon ayon kay Derrida, tumatalakay sa diskriminasyong di pagkapantay-pantay na pagtrato at pagmamaliit sa estado ng buhay, particular sa lipunan. Ayon naman kay Luwalhati Bautista, tumatalakay daw ito sa totoong realidad, hindi lang sa kwento bagkus sa totoong buhay. Sa dekonstruksyon, ang isang halimbawa nito ay ang nagkalat na kababaihang katulad ni Magdang silaw sa yaman ng kano, subalit nagbago ang kanilang pananaw pagdating sa produkto ng kano. Ito ay makikita sa pahina 11 at lumaon, ito ay nagbago na makikita sa pahina 150. Dumako naman tayo sa pamagat na karaniwang tumatalakay sa isyu ng mga Pilipinong nakaranas ng pasakit at hirap. At kung mapapansin natin sa dekonstruksyon ayon kay Derrida, ito ay tumatalakay sa magandang hangarin at katangian patungo sa pagbabago ng pananaw, pag-uugali at pagkilos. Ayon naman kay Luwalhati Bautista, tumatalakay daw ito sa kung paanong palasak ang diskriminasyon sa atin ng ibang lahi. Ang isa sa halimbawa ng dekonstruksyon ay ang mga Pilipino sa Gapo ay biktima ng diskriminasyon at pang-aalipin ng mga Amerikanong mapang-abuso sa kamusmusan.